Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ilabas ang kanyang pangmalakasang alas para sa West Philippine Sea. Take note mga kababayan dahil hindi siya basta-bastang tao, isang magaling at may paninindigan lalo na ang kanyang mga decision making patungkol sa ating soberenya sa West Philippine Sea. Sa katunayan, sinagot niya ang mga maiinit na issue sa West Philippine Sea pati na ang mga kanilang moves para maprotektahan palalo ang lahat ng Pilipino. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Just in, Philippine Coast Guard for West Philippine Sea Commodore J. Tarilla nagsalita na. Ito ay pagkatapos na humarap sa media at sinagot ang mga maiinit na issue sa West Philippine Sea. Sa isang exclusive interview ng mga vloggers at ibang media personalities with Commodore Tarilla, dito lumabas ang totoong kulay nito dahil dito mo mapapatunayan ang kanyang totoong motibo sa ating bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. At eto pa mga kababayan, mismong sinabi ni Commodore Tarilla na bukod sa bansang China ay may mga ibang bansa din daw ang umaaligid sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Para sa kabuuang detalye, panoorin ang video na ito hanggang huli para malaman nyo ang totoong nangyayari sa ating West Philippine Sea. Let me clarify na totoo naman yung sinabi mo na it's not just the Chinese fishing vessel or the Chinese Coast Guard. Meron ding Vietnamese fishing vessel na nakakapasok dito sa exclusive economic zone natin. However, itong mga maritime features na inoccupy na nila, dati naman na nilang na-occupy yan even before we signed itong 2002 DOC. Ibig sabihin, noong mga nakaraang panahon pa, na-occupy na nila ito, no? Itong mga areas na to. Secondly, ang difference ng China with the Vietnamese Coast Guard. Kaya I think it's also not fair to say na masyado tayo focus sa China kaya nalilimot na natin ang Vietnam. Kasi hindi naman tayo nakaka-experience ng harassment with Vietnam. Hindi naman tayo nakaka-experience ng pang-aaway ng Vietnam. Hindi naman nakikialam ang Vietnam sa issue natin sa Ayungin Shoal, no? So every time that we do resupply. At higit sa lahat, ang Vietnam, ang pinakikialaman lang naman nila is yung mga features na na-occupy nila, even before pa. Ang China, dinadagdagan nila ang mga occupation nila sa pamamagitan ng small-scale reclamation on those maritime features na unoccupied. So, kung titingnan natin, ang mas delikado dito talaga is the Chinese government. It's because they don't care about the 2002 DOC of not occupying those areas na hindi na-occupy. And lastly, they are militarizing those areas na ginawa nilang isla na are now very powerful as a military and naval. Una sa lahat, the president has already spoken. The Philippine Coast Guard will not respond with water cannon sa mga Chinese Coast Guard na nag-water cannon sa atin. However, ang question mo is, are we going to outmaneuver itong mga Chinese Coast Guard vessel? Tama din naman yung sinabi mo, no? Na it's not just about outmaneuvering the Chinese Coast Guard, whether in the supply mission in Ayungin Shoal or in escorting the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no? You also have to consider the fact na hindi mo kasi pwede silang layuan outright eh. Hindi pwedeng tumakbo ka na lang para hindi ka ma-water cannon. Kasi nga ang mission dito is to act as security escort of the supply boats and also for the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Therefore, ito ang dahilan kung bakit we cannot just run fast, escape from possible attack of water. Well, una sa lahat, no, ang ating mga kalihim ng National Security Advisor ng Department of National Defense have already expressed their statements, no, na walang mga ganitong arrangement na sinasabi ang Chinese Embassy. Hindi ito nangyari, walang napag-usapan. At higit sa lahat, it's only the President of this Republic can enter into this kind of agreement. Pangatlo, kung meron mga ganitong usapin, no, na kinakausap silang sinabi nila nangyari talaga,
The mere fact na hindi ito dumating sa level ng ating Pangulo, ibig sabihin, these are just mere, ordinary conversation na napag-usapan nila. Kung totoo, no? And pang-apat, naniniwala ba ako na mayroong mga ganitong agreement? Definitely wala, no? Ang ating National Task Force West Philippine Sea Chairman in particular, Gen. Eduardo Año, I know him personally. Etong mga ganitong pagpasok sa ganitong arrangement ay hindi magagawa ng ating National Security Advisor. At panglima, kung totoo man na meron silang ganitong usapan nitong official na sinasabi nila, it doesn't really matter, no? Kasi it's only the president who can make such arrangement in the West Philippine Sea. At higit sa lahat, kung totoo man na meron talaga rin silang recording, kung sino man ang miyembro ng embahada ng China na gumawa ng ganitong recording, naniniwala ako, tinitindigan ko ang statement ng ating dalawang kalihim na this responsible diplomat should be expelled in this country. The mere fact na hindi niya iginagalang ang ating mga batas, the mere fact na binviolate niya ang ating anti-wiretapping law, he should be expelled, no? And no longer be allowed to be part of the Chinese embassy here in Manila. I think that's a fair level of emotion. Ang Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines po ay visit na rin sa patuloy na pambubuli ng China sa atin, no? Pero kung ang tanong mo, are we going to experience changes sa ginagawa natin ito na we expose Chinese aggression in the next coming years? Para sa akin, kung ako lang magde-decide, I would say na sana next year magbago na China, no? Pero hindi naman ganoon. It won't really prevent China from choosing to be a bully country and ignore the international law. Pero kung ang tanong mo, ano na ang objective natin? Why do we still do this kung paulit-ulit rin naman gagawin ng China? Ang objective natin dito is for the international community to be aware, no? And to have a collective action eventually that would compel China to adhere to the international law. Ibig sabihin, ang ginigising natin dito ay ang mga malalakas na bansa, no? Like especially the G7 countries, the European countries, para malaman nila na kailangan magkaisa tayo lahat dito. Ang laban natin sa West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng Pilipinas, no? Laban ito ng lahat ng bansa na naniniwala sa international law at sa rules-based order. This is actually the main objective of the transparency. To make sure na hindi lamang Amerika, Japan, or Australia ang susuportan dito sa laban natin sa West Philippine Sea. Dahil ang pagiging successful ng China, kung hahayaan nila na mayroong isang bansa na malakas, na pipiliting mangharas, walang pakundang i-violate ang international law, what is being placed in danger here is actually the rules-based order. Paano kung may mga bansa pa na lalakas eventually and they would start occupying other countries' exclusive economic zone? Mas magiging magulo. Ito ang dapat nating i-prevent, and this is the objective that what we're doing of rallying the support of the international community. Thank you, sir. Sirs, ma'am, thank you po for participating.